Duterte tagumpay, good news, grabe Kaufman, tinapos ang ICC, nagdeklara, FPRRD not guilty, uwi na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Dito sa ICC. Ang ganda ho kasi nitong nangyari sa ICC kanina eh. Ayun, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. At syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ng Banateros. At isa dyan si Banat Bay. Pagpatuloy natin. Panoorin natin. Muli tayong kumuha ng update sa Day 3 ng Confirmation of Charges hearing ni FPRRD. Nasa The Hague, Netherlands, si Kevin Manalo. Kevin, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, alam mo mayroong apat na argumento na ginamit ang depensa para buweltahan ang mga argumentong inilatag ng prosekusyon. Isa-isahin natin at ibangga punto por punto. Una, noong February 24, sabi ng prosekusyon, consistent, coherent at malinaw ang intensyon ni Duterte base sa kanyang public speeches na supilin ang mga hinihinalang drug users sa bansa. If there is a gun, shoot him in the head, kill him. Ang sagot naman ngayon ng depensa, dapat basahin ang mga speech na ito ng buo at hindi cherry-picked o piling-pili lamang dahil sa mga speech na ito ni Duterte ay meron siyang babala sa mga pulis na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Do not kill if you are not in danger of losing your life. Pangalawa, sabi ng prosekusyon, pasok sa crimes against humanity ang kaso. May killings ng mga sibilyan, ito ay widespread at sistematiko at bahagi ng isang... Grabe, tablado sa lahat sila doon sa sinabi ni Kaufman, ano? Policy. Ito yung Command Memorandum Circular number 16, 2016 o mas kilala natin bilang Project Double Barrel, yung may Oplan High Value Target at Oplan Tokhang. Ang buwelta naman ng depensa, hindi umano widespread kung sa Davao lang nangyari. Wala umanong koneksyon ang 49 incidents na pinakita ng prosekusyon kung saan masasabing malawakan at sistematiko ang mga insidente ng pagpatay. Hindi rin daw mga sibilyan ang targeted population, kundi mga suspected drug users. Ito daw Tama naman yun. Hindi naman talaga mga sibilyan ang target niyan. Kasi kung mga sibilyan ang target niyan, ano yan, mala Hitler? Diba? Eh di dapat hindi na tayo nakaupo o nakatayo dito ngayon at nabubuhay. Diba? Kasi sa totoo lang, pwede namang gawin talaga ni PRRD niyan. Na kung gusto mo, pati sibilyan, madamay dyan. Oh, ano lang naman talaga ang binigay na order ni PRRD doon sa mga adik, doon sa mga nagpapakalat ng pinagbabawal na gamot. Yun ang talagang pinupunteriya niya. So kung sino ang lalaban, no choice ka na. 'Di ba? No choice na yung mga kapulisan. Bembangan na, parang ganun. Ala nga namang pakikiusapan pa ng mga pulis yung mga yun. Sa tingin nyo, ganun-ganun na lang susuko yung mga taong ganun? Lalong-lalo na malaking pera yung pinag-uusapan kung sila masasakote? Syempre hindi. Hindi agad nila ibibigay yan dahil yung bisyo na yan. Kung ikaw ang nagbebenta o may hawak niyan, alam mo naman na milyones ang halaga niyan. Hindi ka ganun basta-basta susuko. At yung mga natetegi na mga sinasabi na may mga pedicab driver, tricycle driver, na mga dating na ano sa Oplan, ano ba yan? Tokhang pa, ano ba yun? Yung mga nagbagong buhay na dating adok-adok na bigla silang natitepok, sa tingin nyo ba si PRRD ang may gawa niyan? Syempre hindi. Yun yung mga taong gumagawa sa kanila, ang gumagawa sa kanila, yung mga dating may hawak sa kanila. Kasi once na mahuli yung mga yan, kakantay ang mga yan. 'Di ba? Kakantay ang mga yan. Oh, syempre, hindi naman pwedeng pakantayin sila na yung maliit na isda lang ipapakanta. Syempre, ang iniiwas dyan, yung malaking isda yung ikanta nila. So, walang no choice. Talagang ililigpit din siya.
So para madamay din ang administrasyon ni PRRD, ganun sinasabay doon sa war on drugs ni PRRD. Kumbaga, sa isang bato, dalawang ibon tumatama yung ginagawa nila. Parang sinabayan nila yung sinasabi ni PRRD. Remember, sinasagot lang niya dito punto by punto yung sinasabi nung nagpo-prosecute. Okay? Sinasagot niya punto by punto eh. random o kaya yung mga nanlaban. Sabi pa ni Kaufman, hindi binanggit ng Office of the Prosecutor na sa Project Double Barrel, ito ay alinsunod sa batas at may polisiya at guidelines sa proper conduct. Ang tindi nun, ano? Ginagamit pa yung salitang yung double barrel na yun. Hindi nila alam. Eh, nasa batas yun ng Pilipinas. So the president is just following the law. Di ba? Sabi ng prosekusyon, ang hawak nilang ebidensya ay sapat, may mga testimonya, dokumento at iba pa na nagpapakita na may pattern ng pagpatay at karahasan. May diagram din kung saan makikita ang ugnayan ni Duterte sa mga co-perpetrators at kung paano ibinababa ang utos ng pagpatay. Paliwanag ng depensa, gumagamit lamang daw talaga si Duterte ng hyperbole o rhetoric sa kanyang speeches at hindi raw dapat ituring na state policy. Tama. Wala rin daw direct order na nagsasabing barilin ang mga suspect. At pang-apat, sabi ng prosekusyon, may criminal liability si Duterte bilang indirect co-perpetrator. Okay, kasi talagang sa totoo lang, ginamit nilang ebidensya lahat ng sinasabi ni PRRD na alam naman natin si PRRD talagang ganun talaga siya. Magsalita. Diba? Para siya magsalita. Oh, talagang minsan kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig ni PRRD. So, yun yung ginamit nila. Pero sa totoo lang, sa actual, wala namang ano eh. 'Di ba? Hindi niya naman inuutos na, pati yung mga, may narinig ba kayo na sinasabi nyo, ibinibintang nyo, pati yung mga inosente na damay sa PRRD ang may gawa doon sa mga natiteging inosente. May nadinig ba kayo na pati yung mga inosente ay idamay? May command ba siya na ganun? May sinabi ba siya, lahat ng Pilipino, iligpit nyo? Wala naman siyang sinasabing ganun, may narinig kayong ganun. Hindi katulad nung panahon ni Hitler. Talagang nung panahon ni Hitler, talagang lahat, 'di ba? Lahat inutos ni Hitler talaga. Lahat pahirapan nyo, lahat gantuhin nyo, ganto, ganyan. 'Di ba? Ginagawa nyo namang Hitler si PRRD kasi kung sa totoo lang, kung Hitler 'yan, uulitin ko, isa na din ako dito sa wala kasi alam nyo kung bakit. Isa ako sa inosente. Wala na din yung kapitbahay ko. Wala yung mga kapitbahay ko. Wala na din kayo dyan na mga nanonood dito. 'Di ba? Wala na din kayo dyan. Ako nagsasabi sa inyo. Kasi lahat kung lahat yung sinasabi nila, pati inosente. Kaso bakit tayo nandito lahat? So ibig sabihin, pili lang yung tatamaan nun. Sino yung tatamaan nun? Di yung mga adik-adik at nagpapakalat ng masamang bisyo. Yun ang tatamaan nun. Hindi inosente. Kasi masyado nilang dinidikit sa mga inosente. Ang pinaglalaban nitong mga to, may mga nadamay daw na inosente. May mga dinamay na inosente si PRRD. Paano niya naman napatunayan na talagang siya ang nandamay dun sa mga inosente? 'Di ba? Kayo naman, ICC naman kayo eh. Kaso nga lang, di ba? Alam natin, matatalino kayo. Talagang mga dekalidad kayong mga judges dyan. Ko naman, pero naman, di ba? Isip-isip naman pag may time. Ang problema kasi, hindi nyo alam yung nangyayari dito sa Pilipinas. Nandiyan kayo sa ibang bansa. Kaya ang nakikita nyo lang, ang naririnig nyo lang, yung mga taong nagsasabi sa inyo. Kung sino yung taong kadikit nyo. Natural, si PRRD, di nyo kadikit yan. Galit sa inyo yan eh. Yung taong nag-uutos sa inyo. Yung taong nagdidikta sa inyo. Yun yung pinapakinggan ninyo. Di ba? Pero kung tutuusin sa totoo lang, kung dito sa Pilipinas lilitisin si PRRD, maabswelto yan dahil tama yung ginagawa niya. Di ba? May common plan para patayin ang mga
suspected drug users at may control si Duterte sa isang organized structure yung tinatawag na Davao Death Squad. Sagot ng depensa dyan, walang plano para patayin ang mga suspected drug users dahil lehitimo umano ang mga operasyon. Ang salitang neutralize ay hindi raw nangangahulugan ng pagpatay. Pinabulaanan din ang Davao Death Squad, ito umano ay imahinasyon lamang. Oh, katulad yan Davao Death Squad na yan, may nakita ba kayong Davao Death Squad talaga? Katulad yan, may Davao Death Squad kayo naririnig. So, pwedeng may magpanggap na, dati akong Davao Death Squad. Di ba? Pwedeng magpanggap na ganun. Madali lang kasi para siraan si Tatay Digong. Napakadali lang gumawa. At pinaliwanag din nila na ang tukhang nangangahulugan Tsaka nito. sa totoo lang talaga ha, kita nyo nung panahon ni PRRD, ang daming addict, ang daming drug addict na natakot. Ang daming naglaylo. Sa totoo lang, ang kriminalidad sa bansa, ang mga hold-upan, mga massacre, mga ganto, ganyan, rape, mga ganyan, talagang bumaba. Bumaba talaga yung crime rate. Although may nababalitaan tayo na mga napapaslang, pero yung mga napapaslang na yon is related sa droga. Kontrabida ang napapaslang. Hindi mga inosente talaga. Hindi katulad ngayon, kahit saan ka magpunta may sasaksak sa'yo. Ultimo bata, lumalakas na ang loob na kumitil ng buhay ng tao. Parang ang tao ngayon, pumapas lang na lang kahit saan, kahit sa umaga, tanghali, gabi, hapon, kahit sa harapan ng maraming tao, wala nang takot. 'Di ba? Kaya ang laki ng pinagkaiba nung panahon ni PRRD tsaka panahon ngayon. Na pagsuko at hindi pagpatay. In summary, para sa prosekusyon, malinaw ang intensyon na pumatay, may ebidensya ang state policy na pumatay, at hindi one-sided ang investigasyon na suportado ng credible na evidence. Ang resback ng depensa, ang investigasyon ay biased, hindi kumpleto, at na-impluensyahan lamang ng pamumulitika na pinalawig ng sensational na pagbabalita ng media. Ayun, supalpal kayo kay Kaufman. Yun ang maganda kay Kaufman. Diba? Willard. Kevin, may nabanggit ba ang depensa doon sa mga namatay na mga minor de edad o mga bata? At least doon sa first session ng submission on the merits. Meron ba silang Sandali lang ha. Ako nasasagot dyan doon sa sinasabi nitong newscaster or doon sa mga namatay na mga bata, mga inosenteng bata doon panahon ng war on drugs ni PRRD. Uulitin ko. Walang in-order si PRRD. Wala siyang in-order na paslangin pati mga inosente. Ang inilalagay dito, kung may lalaban na mga related sa droga, walang magagawa mga pulis kundi lumaban, kundi bumanat. Pero yung mga inosenteng mga bata na yan na sinasabi nitong newscaster, sa tingin nyo ba, sa tingin nyo ba si PRRD talaga yung may gawa at nag-utos doon na kunin mo yung inosenteng bata na yan o kaya tigehin mo yung bata? Hindi. Halimbawa, isasample ko na yung sarili ko pero hindi ako ganun walang iya kayo Halimbawa, ako yung drug lord. Halimbawa lang Halimbawa, si PRRD merong pinatupad na ganyan. Maaapektuhan ang negosyo ko. Aba, walang iya tong hayop na to. Parang gaganon ako. Paano negosyo ko nito? Sinasagasaan. So mag-iisip ako ng tactics o paraan para masira ko siya. Gusto ko maresbakan ko tong tao na to. So anong gagawin ko? Siyempre sisirain ko siya. Pwedeng yung paraan na yon na kumikitil dun sa mga kabataan na yon. 'Di ba? Sa mga kabataan na yon. Iuutos ko. Sige. Kumuha kayo ng bata diyan sa kanto. Barilin nyo. Di ba ganun? Ganun yun. Ganun ang gagawin mo. Tigihin mo. So, kapag may nangyari doon, kanino maipapasa yung kasalanan?
Siyempre sa administrasyon ni Tatay Digong. Oh. Tapos pwedeng iskalawag pulis o nagpapanggap na pulis ang bumanat dun sa bata. 'Di ba? Para talagang mas kapani-paniwala na si Duterte ang nag-utos o kasama yon sa ano ni Duterte. 'Di ba? Napakadali lang. Ganun lang pwedeng sirain yung administrasyon ni PRRD. Pero sa totoo lang, hindi yun talaga ang tunay. Ginawa ni PRRD yan para sa mga adok-adok at nagpapakalat ng masamang bisyo. So yung mga sumisira na yon, ayun yun. Yun ang mga gumagawa nun. Doon. Willard, wala silang sagot doon. At yan ang aabangan natin sa second session kung mabubuksan itong issue tungkol doon sa sinabi ng prosekusyon na 3 sa mga bata at 3 sa mga biktima ay mga bata. Doon yan sa count 1. Doon din sa count 3, meron ding mga bata na isama dyan sa listahan ng mga ebidensya na napatay. Pero let's see sa second session kung mababanggit itong mga kasong ito, Willard. So baka mamaya sabihin nila, nagkakaroon ng operation. Tapos may nadamay na bata, may tinamaan ng bala, 'di ba? Operation 'yun eh. Minsan talaga masakit, 'di ba? Masakit talaga 'yon. Na nandudoon yung anak mo sa operation na mahahagip siya ng ligaw na bala. Pero syempre bilang magulang na rin, dapat kung nagkakaroon ng ganun na naririnig mo nagkakaroon ng putukan, dapat kinukuha mo agad ang anak mo. 'Di ba? Ganun 'yun. Pero syempre sa bugso ng magulang, talagang magagalit kay PRRD at mapapasa sa kanya yun. Kung merong nangyaring senaryong ganun talaga. Binibigyan lang natin ng senaryo. Di ba? Parang ganun. Maraming salamat sa update, Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Manatiling nakatutok sa Grabe. bilyon na Oh, 'di ba? Kita ninyo kung gaano yung nangyaring magandang pagsagot ni Kaufman doon sa bawat details na pinupukol ng prosecutor, 'di ba? Especially yung mga policy, kasi dito magtataka kay, hindi ba sila nag-research yung prosecutor? Ginagamit nilang pangtabla kay Pangulong Duterte o pang-akusa kay Pangulong Duterte yung batas na pinatutupad ni Pangulong Duterte. Oh. Oh, at yung cherry pick. Yung cherry pick na yun. Di ba? Yung pinipili lang yung gusto nila na salita. Hindi ba nila pinanood yung buong speech? Alam mo, duda Para ko dito sa mga pinuputol-putol na prosecutor nila na ito. Finifeed lang sila ng mga makakaliwang mga komunista dito. Tanga yung mga yun eh. Kasi Hindi sa naman- totoo lang talaga, ito, yung prosecutor, parang ICC, nakikinig sila sa isang side lang. Wala silang panahong pakinggan yung side ni PRRD. Siyempre, mas pabor sila dun sa isang side na pinapakinggan nila. Napapaghalata naman natin eh. Dito pa lang napakahina ng ebidensya kay PRRD pero talagang ongoing pa rin sila. Talagang ayaw nilang bitawan si PRRD. Halatang may pumipigil talaga sa kanila. Halatang may nagdidikta talaga sa kanila. 'Di ba? Nag-aaral yung mga animal na Kaya yun nga eh. gustong-gusto nila dyan ipadala si PRRD kasi mas kontrolado si PRRD dyan eh. Lalong-lalo na yung si Bunganga, yung mukhang tilapia. Walang alam yun eh. I mean, di ba, again, a text without a context is a pretext. Sabi nga eh. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw nag-quote ng something, siguraduhin mo yung buong context. How would you know the whole context? Kailangan mong basahin yung entire speech. Kasi paulit-ulit niya sinasabi doon na pag kayo ay hindi sumunod sa batas, kayo ay mananagot sa akin. Pero nakalagay din doon. Pero pag kayo sumunod, akin yan, sagot ko kayo. Oh, yun. Malinaw. Isa-isa ni Kaufman yung mga sinabi ng prosecutor na pang-akusa kay Pangulong Duterte. Sinagot niya isa-isa. O ito rin, ito pa yung kasama yung speech na yan. Patay, sabi kong galing itong maman to. Di nakakatuwa kasi, di ba? Kaya naman nga si natin Kaufman nagkaroon ng, talaga, mga malalaking kaso yung hawak niyan, di ba? Napapawalang sala. Yan pang kay PRRD talaga na maraming butas. Ibig sabihin na maraming butas talaga na pwedeng makalaya si PRRD. Maraming problema sila sa ginawa diyan kay PRRD na yan.
hindi pa ganun katiba yung ebidensya kay PRRD. Sorry to say, wag ko kayo magagalit. Wala po ako sinisiraan dito, ha. Wala akong pakialam doon sa mga vlogger. Pero tandaan ninyo, siniraan ito ng mga vlogger noon, eh. Itong si Kaufman. Ang dami pang ginawang, ewan ko, sabi ko siguro to si Kaufman, tangin, sasabihin talaga nito sa utang. Ang mga Pilipino, chismosa, no? Nagtatrabaho ko dito na maayos. Inilagay ako ng pamilya, tapos gagawan ako ng chismis, kung ano-ano pang eksenang sasabihin sa akin. O, tingnan ninyo ngayon, pahiya silang lahat. Kasi, ultimong si Panelo, sinabi niya alam mo, kung kilala ninyo si Panelo, pasensya na, huwag kayo magagalit, pero kung kilala ninyo si Panelo, isa ito sa pinakamataray na abogado. Oo. No, hindi ako nagbibiro. Kaya nga sila nag-aaway hindi naman nag-aaway, ganun na nga, wag na nating pagandahin. Kaya nga sila nag-aaway ni Roque. Kasi prangka itong tao na ito, eh. Pag hindi niya kursunada ang galawan, hindi niya kursunada. Yari ka. Totoo. Yan si ano, eh. Yan si Roque. Ay si Panelo. Pero kanina nung tinanong, sabi ba sa kanya, what can you say about Kaufman defense? Alam mo, sabi niya talaga, he did not disappoint me. Wow. Gago! Hindi totoo. Yun ang sinabi niya. He did not disappoint me. Ibig sabihin talagang Magaling. Kasi daw, Oo. inisa-isa niya at talagang alam mong nag-aral. Oo. Nasagot niya isa-isa. Kumbaga, Diba? nirebat niya lahat yung sinabi ng prosecutor, yun ang matindi ron. 'Di ba? Walang labis, walang kulang. At saka sinabi niya, malamang nakikinig siya sa akin. Yan ang gusto ko sa iyo, Attorney Panelo. May magagalit na naman dyan, patay kang bata ka. Oo. Video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natungayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.